Love your eyes. Balita alas 12 sa Radyo Agila, programang naglalahad ng mga kaganapan mula sa iba't ibang lalawigan na kinalap ng mga masisipag na correspondents. Bukod sa paghahatid ng mga mahalaga at sariwang mga balita, magbibigay din kami sa inyo ng mga kaalaman at impormasyon. Sumasa inyo na ang palatuntunang Balita alas 12 sa Radyo Agila. Magandang araw mga kaibigan, sumasa inyo ng programang Balita alas 12 sa Radyo Agila at ako ang inyong lingkod na makakasama hanggang alas 12:30 ng hapon, Jinel Abarisha. Kasama natin sa bahaging technical si Kuya Joe Paunil ngayon ng araw ng Huwebes, Hulyo 4, 2024. Live na live tayo sa ating Facebook page, DZEL 1260 kHz Radyo Agila. Maaari kayong magkomento ng inyong mga pagbati o di kaya ay mag-text sa numerong 0992-3606-737 at babatiin namin kayo maya-maya lamang. Sa mga nagdiriwang din ng kanilang kaarawan na hindi man po namin mabati isa-isa ay nagpapaabot po ang aming himpilan ng pagbati po sa inyong lahat. At mga kaibigan, dumako tayo sa mga headlines ng ating mga balita. Sa ating balita, 4 na most wanted person sumuko na matapos ang 27 taong pagtatago sa batas sa kasong murder sa Candelaria, Quezon. Sa isa pang balita, ika-6 na episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas kasama ng DOH, yan nga raw ang isinagawa sa Laguna. Sa isa pang balita, isang residential area sa Basilan inatake raw ng armadong lalaki. Isang patay, isang kritikal. At tumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sa ating balita, ating alamin ang 4 na most wanted person sumuko nga raw matapos ang 27 taong pagtatago sa batas sa kasong murder sa Candelaria, Quezon. Si Martin Christopher Banaag sa detalye. Kusang loob na sumuko ang 4 na ito na may kasong murder na kabilang rin sa most wanted person provincial level na halos 27 taong nagtago sa batas kay Vice Mayor Macario Maki Buon Galing sa bayan ng Candelaria, Quezon para harapin ang kailang kaso. Sila ay nagpaabot sa akin ng mensahe o pahayo na sila ay gusto nang sumurrender sa 20 plus nilang taon na pananago sila ay nahihirapan na rin sa kanilang pinagtatago. At alam naman nila na ang magtago sa batas na paghirap. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Brian Marino, may naganap noon na isang kasiyahan sa Barangay Santa Catalina Sur sa naturang bayan kung saan ay napatay ang biktima ng isa sa mga suspect na kasamahan ng 4 na nagsurrender, kaya ang mga ito ay nakasuhan ng murder. April 1995, sa Barangay Santa Catalina Sur, Candelaria, Quezon, mayroong isang kasiyahan na hindi inaasahan. Itong suspect at saka yung victim nagpangita nga po. At dahil po sa may malalim na hindi pagkakaintindihan, pinagkaroon po ng pagpatay. At yun po ang nagiging itong 4 na ito na nag-voluntary surrender po ay napasama sa kasong murder na naipile ng ating Candelaria Municipal Police Station. Sa ngayon ay naka-turn over na ang mga ito sa Candelaria Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Martin Banaag para sa Radyo Agila, matag, matapang, matapat.
Sa isa pang balita, 46th National Disability Rights Week celebration ay sinagawa sa Quezon Province. Si Ronald Agbaya sa detalye. Naging matagumpay na isinagawa ang ika-46 National Disability Rights Week celebration sa Quezon Convention Center sa lungsod ng Lucena. Ito ay pinangunahan ng opisina ng Provincial Social Welfare and Development Office na may temang Promoting Inclusion Celebration o Celebrating Abilities and Advocating Access. Ang ginawang pagdiriwang ngayong taon na dinaluhan ng may 1,000 Quezonian na pawang miyembro ng Person with Disabilities. Ang nasabing programa ay may adhikain na matulungan ang mga may kapansanan at naglalayong mabigyan sila ng kahalagahan at pagkilala ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ang sektor ng PWDs. Kaya sa pagkakataong ito ay nagpakita ng pagsuporta si Quezon Governor Dr. Helen Tan. Sa kanyang mensahe ay binigyang diin niya na hindi dahilan ang kapansanan upang magkaroon ng akses sa mga nararapat na serbisyo at tulong kung kaya't na ibahagi ng ina ng probinsya na sa pamamagitan ng sangguniang panglalawigan ng Quezon sa pamuno ni Quezon Vice Governor 3rd Alcala ay kanilang isusulong ang ordinansang poprotekta sa bawat PWD sa buong lalawigan ng Quezon. Samantala na isagawa rin sa parehong araw ang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal ng Quezon Province Alliance of Person with Disability Affairs. Kasabay ng pagtanggap nila na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na insentibo ang Municipal Association of Person with Disability mula sa Provincial Government Office. Nakasama rin sa ginanap na programa si National Council on Disability Affairs Regional Program Coordinator Mr. Mike Limon na nagsilbi bilang panauhing pandangal. Nakadagdag saya rin para sa mga PWDs ng kalalawigan mismo ang patimpalak sa pagkanta, pagsayaw, gayon din ang mga papremyo ng raffle draw na ipinagkaloob sa kanila bilang tulong sa kanila ng pamahalaang panglalawigan ng Quezon. Ronald Agbaya para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Sa isa pang balita, bayan ng Tagkawayan, Quezon tumanggap raw ng parangal sa ginanap na 9th Barangay National Scholar Convention at Gawad Parangal sa Nutrisyon. Si Maricar Abayon sa detalye. Tumanggap ng parangal ang bayan ng Tagkawayan, Quezon sa ginanap na 9th Barangay Nutrition Scholar Convention at Gawad Parangal sa Nutrition sa lungsod ng Lucena. Pinangunahan ni Mayor Carlo Elisar kasama sina Dr. Kevin Art Matundan at Ginoong Ivan Lawrence Go ang pagtanggap ng Green Banner Award Seal of Compliance na mula sa Provincial Nutrition Council. Tumanggap din ng sertipiko si Municipal Nutrition Action Officer Ginoong Ivan Lawrence Go bilang isa sa mga finalist ng Outstanding MNAO sa lalawigan ng Quezon. Patuloy ang pagpapahalaga ng ating bayan sa nutrisyon at kalusugan katuwang ang pandalawigang pamahalaan ng Quezon sa pangunguna ni Gobernadora Dr. Helen Tan at sa ika-4 na distrito ng Quezon sa pangunguna ni Congressman Attorney Mike Tan. Ako si Maricar Abayon para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. At sa isa pang balita, kadete ng Philippine Marine Corps binawian raw ng buhay matapos ang isang swimming exercise sa Cavite. Si Jerome Duda sa detalye. Isang kadete ng Philippine Marine Corps ang kumpirmadong binawian ng buhay matapos ang isang swimming exercise sa Ternate, Cavite, kamakailan. Ayon sa PMC spokesperson na si Captain Martes Alamil, bigla nawalan ng malay si Kadete Joel Jimena matapos lumangoy noong umaga na nakaraang Merkules. Binigyan ng cardiopulmonary resuscitation ang kadete ngunit hindi rin ito pinalad. Sinugod ang walang malay na kadete sa San Lorenzo Ruiz Hospital sa Naik, Cavite pero diniklara din itong dead on arrival. Nag-request naman ng autopsy ang pamilya ng kadete sa Philippine National Police Scene of Crime Operation upang tukuyin ang cause of death ng kadete. Kasabay nito, nagsasagawa rin ng bukod na investigasyon ang PMC. Para sa Radyo Agila, ako si Jerome Dudas, matatag, matapang, matapat. Sa isa pang balita, ika-6 na episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas, kasama raw ang DOH. Yan nga isinagawa sa bahagi ng Laguna. Si Tony Lagunoy sa detalye. Sa ika-6 na episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas sa Calabarzon ay tinoon sa pagsisikap ng Department of Health, Center for Health Development o DOH-CHD4A ang ukol sa health infrastructures,
medical assistance at sa iba pang inisyatibong pangkalusugan sa rehiyon. Inilahad ni DOH Assistant Regional Director Dr. Leda Hernandez ang matagumpay na pagsasagawa ng mga programang pangkalusugan na kaugnay sa 8-point agenda ng Marcos Administration at pinakita ang bilang ng mga beneficiaries ng serbisyong pangkalusugan. Sa presentasyon ni Hernandez ay binigyan din ang ukol sa upgraded at binuo ng infrastrukturang pangkalusugan na 81 Super Health Center, 17 Public School Hospital, 2 Treatment and Rehabilitation Center, 68 land ambulances at 1 sea ambulance na ipinagkaloob ng nasabing ahensya. Inulat din ni Dr. Leda ang 590,325 na mga pasyente na pinaglingkuran ng iba't ibang medical assistance na mga indigent at financially incapacitated. Kabilang ang 3,204 na mga pasyente sa Diagnostic on the Go program, 3,289 na mga pasyente sa Lab for All Services Caravan at 1,415 na mga pasyente sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Bukod dito, itinampok niya mga pangunahing nagawa sa programang pangkalusugan ng DOH gaya ng pananatili ng Calabarzon sa status na malaria-free region mula pa noong taong 2002, ang Chikiting Ligtas Campaigns at ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project and Universal Healthcare Implementation Sites. Gayon din itinampok sa isinagawang kapihan sa Bagong Pilipinas kasama ang DOH ang mga school-based health initiatives tulad ng Tindig Kabataan Center at ang mga dengue insecticide-treated nets na ikinabit sa mga pampublikong paaralan pati ang pagsisimula ng mga bagong urgent care and ambulatory services o bukas, purok kalusugan, mobile primary care facility, scholarship grants, health emergency allowance, learning and development interventions, at ang Health Education and Promotion Unit. Sinagot naman ni DOH Regional Director ASEC Ariel Valencia ang lahat ng katanungan ng mga media na dumalo sa aktibidad na sa pamamagitan ng Philippine Information Agency at Presidential Communications Office ay naisakatuparan ito. Tony Lagunoy para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Sa isa pang balita, ang 100 kabataang babae na bigyan raw ng libreng HPV vaccine sa barangay Dita Santa Rosa, Laguna. Si Arnel Aleroso sa detalye. Umabot sa 100 kabataang babae na may edad 9 hanggang 14 na taong gulang ang napagkalooban ng libreng HPV vaccine sa barangay Dita, lungsod ng Santa Rosa City, Laguna. Bago nagsimula ang pagbabakuna ay nagkaroon muna sila ng isang maikling programa tungkol sa HPV vaccine at cervical cancer. Pinangunahan ito ng Barangay Health Center Midwife na si Mrs. Risa Cartesiano kasama ang mga staff ng City Health Office 1 at mga barangay health worker. Ang human papilloma virus vaccine ay ibinibigay sa mga kababaihan upang maiwasan ang pagkakaroon ng cervical cancer. Nagpapasalamat naman si ABC President Kapitan Toti de la Rosa sa mga nakaisa at nangasiwa ng programa dahil sa pagiging katuwang sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa HPV vaccine at cervical cancer. Arnel Aleroso para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. At tatalakayin natin ang ilan pang mga detalye sa pagbabalik yan ng programang Balita alas 12 sa Radyo Agila. DZEL 1260 Radyo Agila sa Metro Lucena. Kaibigan ng Bayan. Oras natin alas 12:15 ng hapon. Ready to achieve your dreams? Welcome to New Era University, the gateway to your future. With campuses at Quezon City, Pampanga, Batangas, Cotabato, and Rizal. A non-sectarian institution offers top-notch education and a vibrant community. Enroll now for this semester starting on January 15, 2024. And take the first step towards your professional journey. And the best part, you can start for as low as 2,000 pesos. Join our family and be part of a legacy built on academic excellence.
New Era University, where your ambition meets opportunity. Visit our website at www.neu.edu.ph or email info@neu.edu.ph or call 8981-4221. New Era University, dedicated to excellence and service to humanity. Pure C, ang alkaline na vitamin C. Binabalanse at pinapatibay ang ating immune system. Pure C, nilalabanan ang lahat ng mga infections, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia at iba pang mga karamdaman. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Pure C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Donnie Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Pag lumabo mata. EO! EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye. You mean titig-kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Walang sino man ang gusto magkasakit. Isa lang alang 5 bagay na pwede mong gawin upang maging mas malusog. Maging malinis, kailangan maghugas ng kamay para maprotektahan ang kalusugan mo at ng ibang tao. Gumamit ng malinis na tubig. Siguraduhin na malinis ang inyong iniinom na tubig. Mag-ingat sa kinakain para maging malusog. Napakahalaga ang tamang nutrisyon at para sa tamang nutrisyon, kailangan ang masustansya at balanseng pagkain. Mag-ehersisyo. Ano man ang inyong edad, kailangan mo ng regular na ehersisyo para sa magandang pangangatawan. Magkaroon ng sapat na tulog. Hindi dapat baliwalain ang pagkakaroon ng sapat na tulog. Ingatan ang inyong kalusugan. Isang paalala mula sa programang Kalusugan ng Bayan. Muling nagbabalik ang programang Balita alas 12 sa Radyo Agila. Ako pa rin ang inyong lingkod, Janelle Abarisha. Tuloy-tuloy tayo sa pagtanggap ng mga balita. DSWD Mimaropa na bahagi raw ng 4.37 milyong pisong halaga ng cash aid sa mga PWD sa Romblon. Si Heidi Mayuga sa detalye. Ang Department of Social Welfare and Development or DSWD Mimaropa sa pamamagitan ng regional office nito ay nagbigay ng kabuuang 4,371,860 pesos na cash assistance sa 1,236 persons with disabilities or PWD sa lalawigan ng Romblon. Ayon sa press release mula sa DSWD Mimaropa, ang cash aid na ito ay kabayaran sa trabahong ginawa ng mga PWD sa kani-kanilang barangay noong Hunyo. The program falls under the kapangyarihan at kaunlaran sa Barangay Cash for Work or KKB CFW for PWDs, part of DSWD's Kalahi Seeds or Kapit Pisik Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Initiative. Ang bawat benepisyaryo na nagtrabaho ng 9 na araw ay tumanggap ng 3,555 habang ang mga nagtrabaho ng 8 araw ay tumanggap ng 3,160 pesos. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa mga bayan ng Magdiwang, Banton, Corcuera, Calatrava, San Jose, Santa Fe at Alcantara. Ang Cash for Work program para sa mga PWD ay isang inisyatiba ng DSWD na naglalayong magbigay ng panandaliang oportunidad sa trabaho para sa mga PWD at mga pamilyang may mababang kita na may mga miyembro ng PWD. Ang inisyatiba na ito ay nag-aalok ng pansamantalang trabaho upang masuportahan ang mga pamilyang ito sa pamananabi. Sa buong rehiyon ng Mimaropa, niulat ng DSWD na nakapagbigay sila ng kabuuang 8,495,660 pesos na cash aid sa may 2,396 PWD sa pamamagitan ng parehong programa. Para sa Radyo Agila, Heidi Altobano, mayug matatag, matapang, mataka. Sa isa pang balita, isa patay at 3 sugatan matapos makuryente sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte. Si Manny de la Cruz sa detalye. Deklarang patay ang isang lalaki habang 3 ang sugatan matapos na makuryente sa barangay Kabuluan, Santa Elena, Camarines Norte. Kinilala ang biktimang nasawi ni sa alias Ricky, 35 taong gulang, habang sugatan naman sina alias Jeff, 27 taong gulang, alias Nico, 23 taong gulang at pawang mga residente ng Barangay Pansol, Calawag, Quezon
at alias Tony, residente ng Barangay Kabuluan, Santa Elena, Camarines Norte. Ayon sa investigasyon, habang ibinababa ang isang Isuzu utility vehicle na nagmula sa Pagbilao, Quezon sa isang 6-wheeler Isuzu drop-side truck na may crane at aksidenteng natamaan ng cable ng crane ng isang electrical cable na naging sanhi ng pagkakakuryente ng mga biktima. Ang mga biktima ay agad ay sinugod sa ospital para sa agarang medikal, ngunit si alias Ricky ay idineklarang patay ng attending physician ng nasabing pagamutan. Habang ang ibang mga biktima ay nilipat sa Magsaysay Memorial Hospital, Lopez, Quezon para sa karagdagang medikal pagkatapos magtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala naman ang labi ng biktima sa Saavedra Funeral Home at isa sa ilalim sa autopsy post-mortem examination. Ipinaabot naman ng kapulisan ang pakikiramay sa pamilyang naiwan ng nasawi at pinag-iingat ang publiko sa lahat ng oras at umaasa na nawa na hindi na maulit pa ang nangyaring trahedya. Manny de la Cruz para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. Sa ating pangbalita, ang Western Visayas Q Fever Free pa rin daw batay sa Department of Agriculture, Western Visayas. Si Marjorie Legaspi sa detalye. Isang namatay, isang maluba matapos pasukin ng armadong lalaki na may bitbit o manaw mga high-powered firearm ng isang bahay sa barangay Ito, bayan ng Sumi. Marjorie Legaspi sa detalye. Ang Western Visayas ay Q Fever Free pa rin batay sa kumpirmasyon mula sa Department of Agriculture, DA Western Visayas. Tiniyak din ng DA na angkop ang mga ito para sa pamamaraan na isasagawa upang mapanatili ang isang Q Fever Free status sa rehiyon kung saan batay sa Centers for Disease Control and Prevention, walang sakit na dulot ng bakterya na Coxiella burnetii na higit na nakakahawa sa mga hayop kaysa sa mga kambing at baka. Samantala, patuloy na babantayan at hihigpitan ng ahensya ang pagpapatupad ng DA sa Animal Border Protocols at makikipag-ugnayan sa local government units at Bureau of Animal Industry or BAI. Marjorie Legaspi para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. At sa uling bahagi ng ating balita, ang isang residential area sa Basilan, inatake raw ng armadong lalaki, isang patay at isang kritikal. Si Eli Dumabok sa detalye. Isang namatay, isang maluba matapos pasukin ng armadong lalaki na may bitbit o manaw mga high-powered firearm ng isang bahay sa barangay Ito, bayan ng Sumisip dito sa Basilan kahapon ng hapon. Nasawi ang isang nagngangalang Garam Sulaiman, 31 anyos na taga-barangay Tumahubong, habang malubha naman ang mga tama sa kasama nitong si Abu Bakri Tuya na agad na isugod sa isang ospital sa Isabela City. Ayon sa investigasyon ng PNP Basilan, isang nagngangalan o manong Nadjar Buena ang naglead sa mga armadong lalaki sa pumasok sa lugar at pinagbabaril ang mga biktima. Hindi pa malinaw sa otoridad kung ano ang motibo sa panibagong kaso ng pamamaril sa Basilan. Eli Dumabok para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Dumako naman tayo sa ating quotation of the day. Quotation of the day: success depends upon previous preparation, and without such preparation, there is sure to be failure. Sa atin naman pong trivia of the day. Sa ating trivia, the Japanese have a unique lunchtime tradition called bento boxes. Bento boxes are compartmentalized containers that consist of various small portion dishes and are a popular lunch option in Japan. At salamat po ng napakarami sa ating mga correspondents na nakasama sa pagkakataon nito: Martin Banaag, Ronald Agbaya, Maricar Abayon,
Jerome Dudas, Tony Lagunoy, Arnel Alaroso, Heidi Mayuga, Manny de la Cruz, Marjorie Legaspi at Ellie Dumabo. At sa atin pong technician on board na nakasama in production side si Kuya Job O'Neill at Raymond Kada. At ako po ang inyong lingkod na nakasama sa programang Balita alas 12 sa Radyo Agila, Jinel Abarisha. Programang mga paboritong awitin na susunod na. Muling sumahin niyo ang programang Balita alas 12 sa Radyo Agila. Handog sa inyo ng himpilang DZEL 1260 kHz ang kaibigan ng bayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Walang sino man ang gusto magkasakit. Isa lang-alang 5 bagay na pwede mong gawin upang maging mas malusog, maging malinis. Kailangan maghugas